Pang-apat na pinakamalakas na mutya sa buong mundo, aswang story. Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Bago natin simulan ang ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kwento tungkol sa aswang, kababalaghan, misteryo at mga lihim na kapangyarihang sinasabing nagmula pa sa ating mga ninuno, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang bagay na ayon sa matatandang kwento ay hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Isang bagay na sinasabing kayang magbigay ng pambihirang kapangyarihan sa sinumang mapalad o malas na magkaroon nito. Ito ang kwento ng pang-apat na pinakamalakas na mutya sa buong mundo. Nagsimula ang lahat sa isang liblib na baryo sa Visayas. Dito nakatira ang isang matandang lalaki na kilala sa pangalang Mang Ambo. Tahimik lamang si Mang Ambo. Hindi siya mayaman, wala siyang malaking bahay at wala rin siyang maraming ari-arian. Pero may isang bagay tungkol sa kanya na kinatatakutan maging ng matatapang na lalaki sa kanilang baryo. Sinasabing kahit ilang tao ang sumugod kay Mang Ambo, hindi siya madaling masugatan. May mga nagsasabing minsan na siyang tinaga. Ngunit hindi man lamang napunit ang kanyang damit. May nagsabi ring minsan siyang nakita sa gitna ng kagubatan na napapalibutan ng mga nilalang na pinaniniwala ang aswang. Ngunit walang lumalapit sa kanya, para bang sila mismo ang natatakot kay Mang Ambo. Isang gabi, isang binatang nagngangalang Daniel ang naglakas loob na tanungin siya, "Tay Ambo, totoo po bang may anting-anting kayo?" Tumingin lamang sa kanya ang matanda. Hindi anting-anting ang nasa akin. "Ano po?" Lumapit si Mang Ambo at bumulong, "Mutya." Natahimik si Daniel. Pagkatapos ay inilabas ng matanda mula sa kanyang damit ang isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tela. "Maraming uri ng mutya sa mundong ito," sabi ni Mang Ambo. "May mutyang nagbibigay ng lakas. May nagbibigay ng proteksyon. At mayroon ding sinasabing nagbibigay ng kakayahang makita ang mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Pero itong nasa akin." Huminto ang matanda. Biglang tumahol ng sabay-sabay ang mga aso sa labas. Tumingin si Mang Ambo sa madilim na bintana. Ito ang dahilan kung bakit hindi makalapit sa bahay na ito ang mga aswang. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Dahil sa labas ng bintana, may nakita siyang dalawang mapupulang mata na nakatingin sa kanila mula sa dilim at mula sa bubong. May narinig silang mabibigat na yabag. Dahan-dahang tumayo si Mang Ambo. Hinawakan niya ang mutya at sinabi niya kay Daniel, "Ano man ang marinig mo ngayong gabi, huwag na huwag kang lalabas ng bahay." Nanatiling nakatayo si Mang Ambo habang mahigpit na hawak ang mutyang nakabalot sa itim na tela. Si Daniel naman ay halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Muling may narinig silang yabag sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na dahan-dahang naglalakad sa ibabaw ng bahay. Maya-maya, biglang tumigil ang tahol ng mga aso. Naging napakatahimik ng paligid. "Daniel," mahinang sabi ni Mang Ambo, "huwag kang lalapit sa bintana." Ngunit dahil sa matinding kaba at kuryosidad, hindi napigilan ni Daniel na sumilip. At doon niya nakita ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Mahaba ang buhok nito, maputla ang mukha at nakatitig ito diretso sa bintana. Si Aling Rosa. Kilala ni Daniel ang babae. Nakatira ito sa kabilang bahagi ng baryo, ngunit may kakaiba. Habang nakatitig si Daniel, unti-unting bumuka ang bibig ni Aling Rosa at mula rito ay lumabas ang isang napakahabang dila. Napaatras si Daniel. "Aswang!" Biglang hinila ni Mang Ambo ang kurtina. Sinabi kong, "Huwag kang titingin." "Tay Ambo, si Aling Rosa." Hindi lang siya ang nasa labas. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Marami sila." Biglang may kumalabog sa pinto. "Ambo!" Sigaw ng isang babae mula sa labas. "Ibigay mo sa amin ng mutya." Hindi sumagot ang matanda. Muli itong sumigaw, "Matanda ka na, hindi mo na kailangan iyan." Dahan-dahang inalis ni Mang Ambo ang itim na telang nakabalot sa kanyang mutya. Doon unang nakita ni Daniel ang tunay nitong anyo. Maliit lamang ito,
Halos kasing laki ng isang butil ng holen, makinis at maputi, ngunit tila may sariling liwanag na nagmumula sa loob nito. Ano po ba talaga iyan? Tanong ni Daniel. Tumingin sa kanya si Mang Ambo. Maraming kwento tungkol sa pinakamalalakas na mutya. Ngunit ang hawak ko ay sinasabing kabilang sa 4 na pinakabihira. Ano pong kaya nitong gawin? Protektahan ang may hawak laban sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Muling kumalabog ang pinto, mas malakas. At sa pagkakataong iyon, tila mababasag na ang kahoy. Pero tandaan mo, Daniel, sabi ni Mang Ambo, ang mutya ay hindi laruan at hindi ito dahilan para isipin mong hindi ka na matatalo. Biglang bumukas ang isang bintana, pumasok ang napakalakas na hangin, namatay ang lampara, dilim, Tay Ambo. Diyan ka lang. May narinig si Daniel na parang may gumapang sa dingding. Kasunod nito ang isang nakakakilabot na halakhak. Mula sa dilim ay lumitaw ang 2 mapulang mata. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. 3 nilalang ang nasa labas ng bahay. Biglang itinaas ni Mang Ambo ang mutya. Hindi sa inyo ito. Sa isang iglap tila may malakas na puwersang dumaan sa buong bahay. Napaatras ang mga nilalang. Narinig ni Daniel ang kanilang matinis na sigaw. Ngunit hindi sila umalis. Sa halip, lalo silang nagalit. Hindi ka namin kinatatakutan, Ambo. Sumagot ang matanda. Kung ganoon, bakit hanggang dyan lamang kayo? Walang sumagot. Doon naunawaan ni Daniel. Hindi sila makapasok. May kung anong pumipigil sa kanila. At iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha ang mutya. Lumipas ang ilang minuto. Hanggang sa unti-unting nawala ang mga yabag sa bubong. Nawala rin ang mga matang nakasilip sa bintana. Tahimik na muli ang paligid. Akala ni Daniel ay tapos na ang lahat. Ngunit umiling si Mang Ambo. Babalik sila. Kailan? Bago sumikat ang araw. Bakit po? Dahan-dahang tumingin sa kanya ang matanda. Dahil alam nilang malapit na akong mamatay. Natigilan si Daniel. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ako natatakot mamatay. Umupo si Mang Ambo. Ang kinatatakot ko ay kung kanino mapupunta ang mutyang ito kapag nawala ako. Tay Ambo, saan ninyo ba nakuha iyan? Matagal bago sumagot ang matanda. At pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento. Noong binata pa raw siya, mahilig siyang pumunta sa kagubatan. Isang madaling araw, nakakita siya ng kakaibang liwanag malapit sa isang napakatandang puno. Akala niya noong una ay alitap-tap lamang. Ngunit habang papalapit siya, nakita niyang may maliit na bagay na kumikislap sa pagitan ng mga ugat. Kinuha niya iyon. At mula ng gabing iyon, nagbago ang kanyang buhay. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. May mga taong normal sa paningin ng iba. Ngunit kapag tinitingnan niya ng mabuti, nakikita niya raw ang tunay nilang anyo. Doon niya nalaman na may mga nilalang na kayang mamuhay kasama ng ordinaryong tao nang hindi napapansin. Pero paano ninyo nalaman na pang-4 ito sa pinakamalakas? Tanong ni Daniel. Hindi ko alam kung literal na pang-4 nga, sagot ni Mang Ambo. Iyan ang tawag dito sa kwentong ipinasa sa akin ng matandang nagturo kung paano ko ito iingatan. Walang sino man ang tunay na makapagpapatunay kung alin ang una, pangalawa, pangatlo o pang-4. Tumango si Daniel. Ang mahalaga, pagpapatuloy ni Mang Ambo, ay huwag mong hayaang gamitin ito para manakit ng inosenteng tao. Napatingin si Daniel sa kanya. Bakit ninyo sinasabi sa akin iyan? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip iniabot niya kay Daniel ang mutya. Napaatras ang binata. Ayoko po. Kunin mo. Bakit ako? Dahil bukas wala na ako. Tay Ambo. Kunin mo. Dahan-dahang iniabot ni Daniel ang kanyang kamay. Nang mapunta sa kanyang palad ang mutya, nakaramdam siya ng matinding init. Parang may kuryenteng dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa buong katawan at biglang may nakita siyang mga anino sa paligid ng bahay. Hindi 3, hindi 5, kundi halos 10. Napapalibutan sila. Tay Ambo, nakikita mo na sila?
Opo, dahil nasa iyo na ang mutya. Biglang nagsigawan ang mga nilalang sa labas. Ambo! At sabay-sabay silang sumugod. Nabasag ang isang bahagi ng bintana na paatras si Daniel. Ngunit tumayo si Mang Ambo sa kanyang harapan. Huwag kang matakot. Isa sa mga nilalang ang nagtangkang pumasok. Ngunit bago pa ito makalapit kay Daniel, tila may hindi nakikitang pader na humarang dito. Napahiyaw ang nilalang at tumilapon palabas. Isa pa ang sumubok. Ganon din ang nangyari. Hanggang sa marinig nila ang unang tilaok ng manok. Biglang tumigil ang mga nilalang, Tay Ambo. Malapit nang sumikat ang araw. Unti-unting nagtakbuhan palayo ang mga anino. Ang iba ay umakyat sa mga puno. Ang iba naman ay naglaho sa masukal na bahagi ng kagubatan. At ang babaeng nakita ni Daniel kanina, si Aling Rosa, ay huling umalis. Bago ito nawala sa dilim, tumingin ito kay Daniel at ngumiti. Magkikita pa tayo. Pagkatapos ay naglaho ito. Pagsikat ng araw, lumabas si Daniel ng bahay. Maraming bakas ng paa sa lupa. May malalalim na gasgas sa dingding at may mga sirang bahagi ang bubong. Ibig sabihin, hindi pa naginip ang nangyari. Bumalik siya sa loob. Tay Ambo? Hindi sumagot ang matanda. Tay? Nakaupo lamang si Mang Ambo sa kanyang lumang upuan. Nakapikit, may bahagyang ngiti sa labi. Lumapit si Daniel at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig na, tahimik na pumanaw si Mang Ambo kasabay ng pagsikat ng araw. Ngunit ang mutya ay nasa kamay na ni Daniel. Makalipas ang ilang araw, inilibing si Mang Ambo. Maraming taga-baryo ang dumalo, kasama roon si Aling Rosa. Normal ang itsura nito, nakasuot ng itim, nakikiramay. Nang magkatapat sila ni Daniel, ngumiti ang babae. Sayang si Ambo. Hindi sumagot si Daniel. Napakabait niyang tao. Ngunit nang hawakan ni Daniel ang mutyang nasa kanyang bulsa, biglang nagbago ang kanyang nakikita. Sa paningin ng ibang tao, normal si Aling Rosa. Ngunit sa paningin ni Daniel, iba ang mukha nito. Mapupula ang mga mata, mahahaba ang mga kuko. At sa likuran nito ay tila may maitim na aninong hindi sumusunod sa galaw ng katawan. Napaatras si Daniel. Lumapit ang babae at bumulong. Hindi habang buhay mapoprotektahan kanyan. Sumagot si Daniel, hindi ko rin kailangan ng habang buhay. Nawala ang ngiti ni Aling Rosa. Hanggat nasa akin ito, hindi mo makukuha. Tumalikod si Daniel at naglakad palayo. Mula noon, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa mutya. May nagsasabing itinago iyon ni Daniel sa isang lugar na walang sino man ang nakakaalam. May nagsasabing dala pa rin niya iyon hanggang ngayon. At mayroon ding nagsasabing ipinasa niya ito sa isang taong pinagkakatiwalaan niya bago siya tuluyang umalis sa baryo. Ngunit may isang kwento ang patuloy na ikinukwento ng matatanda. Kapag nakakita ka raw ng isang maliit at maputing bagay na tila may sariling liwanag sa gitna ng kagubatan, huwag mo itong basta pulutin dahil maaaring hindi kayamanan ang naghihintay sa iyo. Maaaring isa itong responsibilidad na habang buhay mong dadalhin. At higit sa lahat, kapag nakuha mo ang isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita kung ano ang nakatago sa dilim, humanda ka dahil mula sa sandaling makita mo sila, maaari ka na rin nilang makita. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa tinatawag na pang-apat na pinakamalakas na mutya sa buong mundo. Tandaan, ang kwentong ito ay salaysay ng kababalaghan at alamat. Nasa inyo na kung paniniwalaan ninyo ito o ituturing lamang na isang kwentong ipinasa sa paglipas ng panahon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at i-share ang video, i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-comment din kayo kung kayo ang nakakuha ng mutya ni Mang Ambo. Iingatan ninyo ba ito o itatapon ninyo agad? Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod nating kwento. At tandaan, hindi lahat ng mukhang tao sa dilim ay tao. Wakas!